So, what is up mga kapoparts? I am back. So, it's been a long time. Last upload ko dito sa YouTube channel ko was last August 2022 and now it is 2024 mga kapoparts. So, I think almost 2 years na hindi ako nag-upload at gumawa ng video. But now I am back. Itong pagbabalik ko, gagawan ko ng commentary ngayon at saka itong issue na to, merong news regarding recently lang, siguro alam nyo naman si Solar Boy, di ba? Napabalita kasi na na deport dito sa Dubai. I think it was last 5 days ago, something. Meron ako nakita sa TikTok and ngayon meron ako nakita sa Facebook na merong nag-post na meron ba daw discrimination sa Dubai dahil sa tattoo. In my opinion, mga kapaparts, ang main reason na hindi nakapasok si Solar Boy dito sa Dubai is dahil yung kanyang full eyes is naka-tattoo na kasi. At saka hindi ma-eye scan yung mata niya. Kaya hindi siya nakapasok. Kasi yan ang isa sa pinaka-rules or main rules ng immigration na kailangan lahat ng pumapasok is ma-eye scan. Saka yung reason is hindi ma-eye scan nga yung mata niya. Kaya kailangan siyang denied entry at saka ma-deport pabalik sa Pilipinas. So, last August 2014 din, mga kapaparts, yung world's most pierced man na si German national Rolf Buchholz is denied entry din sa Dubai. Kasi merong horn, dalawang sungay dito sa sa kanyang forehead. And maraming piercings din ang kanyang bibig. So, I think mag-check ako ng pictures at saka tignan nyo mga kapaparts na ang kanyang pagmumukha. Kaya na-denied entry siya dito sa UAE. So, even though na ang Dubai or UAE ang pinaka-liberal na Arab country sa Middle East is meron pa rin silang patakaran, lalo na sa immigration. So, as a host country, they have the right to deny entry to anybody, lalo na kung hindi papasok sa immigration rules nila. So, hindi meaning na meron siyang face tattoo is na-discriminate na si Solar Boy. Kasama naman niya yung girlfriend niya na si Iza. Si Iza is naman siya na payagan naman siya na pumasok as a tourist. Kaya lang she chose not to come to Dubai. Hindi siya pumasok at saka sinamahan niya yung kanyang asawa na si Solar Boy na pauwi ng Pilipinas. So sa mga Pilipino or mga siguro ibang nationals na rin na gustong pumunta sa isang bansa, kailangan din na malaman ang mga rules of entry bago mag-decide kung, for example, merong mga face tattoo or altered na yung mga face, altered na yung katawan na hindi conforme sa rules ng bansa. So, it is the right of the host country. So, mga kapaparts, ito lang yung opinion ko at saka commentary ko nitong issue nito regarding Solar Boy na hindi siya nakapasok ng Dubai, not because he is discriminated, but dahil yun mata niya is full tattooed na kasi yung mata niya, hindi maskan. So that is only the main reason na hindi siya nakapasok ng Dubai. So walang ibang rason. So I hope na
naliwanagan yung iba natin mga kababayan na nakabasa ng mga kasi meron akong nakita sa Facebook post na ito nga daw mayroong discrimination daw sa dito sa Dubai dahil sa face tattoo. No, hindi. Yun lang po ang main reason na hindi siya nakapasok ng Dubai is because of his tattooed eyes na hindi eye scan. So yun lang ang reason, walang discrimination. So I hope na liwanagan niya yung lahat sa issue na to. And I hope mga kapaparts na andito pa rin kayo kahit medyo matagal akong nawala. And I hope to make many more commentaries regarding all issues, maybe international, lalo na sa Pilipinas and sa mga vloggers natin. And patuloy pa rin kayong andito na sumusuporta, lalo na yung I think almost siguro yung mga subscribers ng dito sa YouTube channel ko na to is mostly from the So Weird family, lalo na kay Japper Sniper, kasi marami akong mga past videos, makikita niyo siguro na regarding sa Bukana Vloggers, yung mga mostly yung mga commentaries ko at saka mga videos ko. So mga kapaparts, hindi ko na lang ito patagalin, and I hope na naliwanagan kayo sa issue na to at saka ano ang masasabi nyo. Mag-comment lang kayo. So meron kayong additional na analysis or commentary tungkol sa issue na to regarding Solar Boy na hindi nakapasok ng Dubai. So until my next video mga kapapars, I will see you again. Oh.